Oh, ito, may bago daw siyang update. Oh, may bago daw siyang update. Sige, pasok. Ano ba yung update mo? Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako magre-report sa Hindi ka ba nagpalit ng damit? Yan din yung damit mo Diyan sa speech mo kanina. Ang inaligo-ligo din pag may time inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga Bakit may spokesperson ka, di ba? Mayroon kang di ba? Ano yun? Presidential information something. Ba't hindi si Claire Castro na gano'n yan? Ba't ikaw? O sige. individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Oh, masaya ba kayo? Na nasa kustodya na ng otoridad. Itong mga naididemanda na ito, purong maliliit naman yan Puros mga dilis. Mga sapsap at saka mga mga alamang. Oo, maliliit na hipon. Hibe. Oo, yung mga malalaki wala Walang nauhuli. Diyos ko, nandiyan ka pa, nakakapagsalita ka pa Saka na kami matutuwa sa report mo kapag sinabi mo na actually pati ako nagtatago na dahil hinahanap na rin ako kasi ako ang pinuno ng pagnanakaw sa Pilipinas. Ganon. Pero hanggat hindi kayo nakukulong, kayo ng kapatid ng pinsan mong si Romualdez at saka yung mga kontraktor dyan sa Kongreso, yung mga kontraktor dyan, kilala nyo naman kung sino yan? Yung mga nagbibigay ng payola sa inyo. Hanggat hindi nakukulong yung mga yan, walang kwenta itong report mo, pakinamin dyan sa mga nahuli na yan. Maliliit lang yan. Wala kaming dyan. Wala kaming pakialam dyan. Mas gusto namin yung mga malalaki. Mas gusto namin yung mga leader ng sindikato. Yun ang ipahuli mo. Yung pinsan mo, ganyan. Kasi katulad yan, si Saldico. Si Saldico lang, imposible naman, mag-isa lang siya. Bakit hindi mo ipinaaresto si Bersamin? Sabi ninyo, siya yung pinuno ng pagnanakaw, hindi daw nakakarating sa iyo yung pera. Bakit nga kaya hindi ka nagpapaliwanag patungkol doon na itong mga sekretary mo, si Pangandaman, si Bersamin at saka yung dalawang Yusek na gumagamit daw ng pangalan mo, nakatanggap to nakatanggap to ng 56 billion, 100 billion worth of insertion ang inilagay nila at kalahati nung 100 billion na yun nakuha nila. Ba't hindi mo sinasabi na ako wala akong nakuha? Hindi ko ine-expect na itong mga tao ko na to, gumagalaw pala sila ng ganyan. Ginagamit pala nila ako. Ba't hindi ka nagpapaliwanag? Ba't si Lacson nagpapaliwanag para sa'yo? If there's someone who should really explain yung scheme na ginawa ng mga tao mo, ikaw yun at ganyang kakabobo. Imagine mo, sobrang bobo mo. Yung mga tao mo, tinatarantado ka. Kung totoo yan, alam naman natin di totoo. Tanga lang maniniwala na wala kang natanggap na pera. Bobo lang maniniwala. Hindi nga kayo naniniwala na si Saldico walang natanggap Diba? Sabi ni Saldico, 0, wala akong natanggap. Hindi nga kayo naniniwala Sabi, imposible, wala kang natanggap, tarantado. Ikaw ang appropriation sa committee chairman, ikaw ang gumawa ng mga budget na yan, tapos wala kang natatanggap. Kung yung na yun, logic na yun applies to Saldico, bakit hindi natin i-apply dito kay Bongbong Tanga? Siya ang pumirma ng budget, tao niya lahat yan, tapos wala siyang nakuha. Gago nyo. Maniniwala kayo? Na ito si Bongbong Marcos, wala nakuha ito. Na ito si Bongbong Marcos, hindi sangkot dito. Siya presidente ng Pilipinas, siya pumirma ng budget. Tao niya si Pangandaman, tao niya si Bersamin, at saka yung mga dalawang tao nila Bersamin, tao niya yun. Si pinsan niya pa si Romualdez, tapos kaibigan ni Romualdez si Saldico. Tapos alyado pa nila, putang ina ninyo, maniniwala kayo, walang nakuha to. Hindi kayo naniniwala kay Saldico na wala siyang nakuha, pero kay Bongbong naniniwala kayo na wala siyang nakuha. Tanga nyo. Style nyo bulok, mga bobo. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din. Nahuli ng NBI? Hindi ba usually? Di ba ito na naman lumalabag kayo sa batas Nahuli ng NBI doon sa hindi niya address. Paano siya lang nagkaroon ng warrant of arrest at nag-issue doon sa lugar na hindi niya address? Gawain nyo talaga
Ginawa ninyo yan kay Pastor Kibuloy. Nag-issue kayo ng warrant of arrest sa isang tao na hindi naman taga Davao, taga Pasig. Pero sinerve nyo sa Davao, tapos kinubkob nyo yung compound nila ng 16 days. Tangina, mga illegal talaga tong mga ito eh. Di ba usually kapag ka ganun, mag-i-issue ka ng warrant doon sa address na nung tao kung saan nakalagay yung warrant. Magsiserve ka sa labas, sa ibang address. O unless nga hinabol nyo yan tapos pumasok yan doon, pwede. Di ba? Pero kung nandito siya sa address na ito, pumunta kayo doon. Paano nyo nalaman na nandoon siya? Siya mismo nagbukas tong pinto? Style nyo bulok. Diyan pa lang, mali na yung proseso nyo eh. Gusto lang nila kasing isingit yung harboring of criminal. Besides, hindi pa naman criminal tong mga ito. May mga kaso pa lang sila, hindi pa man sila criminal. So, hindi yan harboring of criminal. Di ba? Yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI. May special treatment. Ikaw nga, nananatili ka pa sa Malacanang. Kahit ikaw naman, yung pasimuno, pinuno niyan eh. O sige, sabihin na natin, di ikaw talaga nagplano. Maaaring nagplano itong si Saldico at saka itong si Romualdez. Pero kasama ka pa rin dun. 3 kayo naghati-hati sa mga perang ninakaw sa gobyerno. 3 kayo. Ano yun? Sila lang makukulong? Sila lang may warrant? Ikaw, hindi? Habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Hindi kayo hihinto saan? Sa pagnanakaw? Umamin na si Arnold Clavio ha. Sabi ni Arnold Clavio, focus ka lang. BBM, focus ka lang sa corruption. Focus lang sa corruption. Putang ina niya. Bobo, isa rin tong bobo si Arnold Clavio eh. Mantakin mo, sabihan ba naman si Bongbong na focus lang sa corruption? Dapat sinabi mo, focus ka lang sa paglaban sa corruption, ganon. Hindi focus lang sa corruption, tanga. Inatong si Arnold Clavio, utak na rin, utak biya na din. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami
sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang